So, mga bagay na po pwede mong gawin upang mapraning sa pag-iisip ang isang lalaki kapag hindi ka nagparamdam o nag-message sa kanya. Yes, mga girls, ito yung mga step-by-step na procedure na mga bagay na po pwede mong gawin sa isang lalaki na talagang halos mabaliw-baliw o mapraning ang isang lalaki sa pag-iisip sa iyo kapag hindi ka nagparamdam. Okay, ito kahit short period of time lang. Kahit sabihin natin na isang araw ka lang hindi magparamdam, talagang mapapraning sa kakaisip o pag-iisip sa iyo ang isang lalaki. Basta make sure, okay, na may apply na magawa po ninyo ang mga bagay na sasabihin ko sa video na ito. Okay? So kung handa na po kayo, simulan na po natin ito at huwag niyo sana kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment na rin sa ibaba ng video na ito if ever na nakakatulong yung mga love advice, yung mga video na ginagawa ko para sa inyo. Okay? So, umpisahan na po natin ito para sa ganon ay makatapos tayo. So, ano nga ba yung maaari nyo pong i-apply, gawin sa isang lalaki upang mapraning ito ng pag-iisip kapag hindi ka nagparamdam o nag-message sa kanya? So, number 1, huwag mo munang replyan ang kanyang huling message sa iyo. Yes, mga girls, lagi ko sinasabi sa inyo, kapag hindi kayo masyadong active pagdating sa pag-reply sa kanya, tapos nandun pa kayo sa kalagitnaan ng inyong pag-uusap na tipong humingiti na kayo, sumasaya na kayo, bigla kayong hindi nagparamdam. Doon talaga maiisip ng isang lalaki kung bakit bigla kang nawala. Bakit hindi ka nagparamdam? Ba't hindi ka nag-reply? Yung tipong pagtingin mo ng message ng lalaki, 5 nang sunod-sunod, puro tanong na yung inire-reply sa'yo tapos bigla kang nawala, bigla kang hindi ka agad nag-reply, ewan ko na lang kung hindi mapraning ng pag-iisip sa iyo ang isang lalaki. Okay lang sana kung may paalam ka. Sinabi mo sa kanya na, babe, teka lang ha, may gagawin lang kami ni mami, may iniuutas lang sa akin, may pinapagawa lang sa akin. Okay lang sana kung ganon. Pero kung bigla ka na lang nawala, hindi ka na nagparamdam, hindi ka na nag-reply, talaga mag-iisip. Halos mapraning yan, lalo na kung halimbawang may pupuntahan ka. Babe, pupunta lang kami sa birthdayhan ha. Sinasama lang ako ng tropa, baka mamaya may inuman. Tapos hindi ka na nag-reply, nako mga kamamay, praning, baliw ang lalaki. Okay, nang paghihintay ng message mo kapag kaganyan. Kaya maganda rin gawin na huwag ka munang mag-reply sa huling reply o sa huling chat ng isang lalaki sa iyo. Okay? So next, gulatin mo siya at biglaan kang magpalit ng high value na profile picture mo. Yes, mga girls. Sa mga panahon nga na hindi ka nagpaparamdam sa kanya, gulatin mo siya. Bigla kang magpalit ng profile picture mo na maganda talaga, yung hindi pa niya nakikita. Yung tipong ikaw lang yung nakakakita pa nung picture na yon, then maganda yung kuha mo dyan, high value. Ewan ko na lang kung hindi mag-message, kung hindi mapraning, kung hindi tumawag sa iyo ang isang lalaki dahil sa ginawa mong yan. Sabihin natin na yung lalaki hindi nagpaparamdam sa iyo. O kaya naman ikaw, nag-no contact rule ka sa kanya, tapos bigla kang nag-ayos, bigla kang nagpaganda, bigla mong ginulat. Hindi lang lalaki magugulat, pati yung mga kaibigan mo, pati yung mga, baka nga yung ex mo, mag-comment pa eh. Okay, at yun ang nakakakilabot pagdating sa iyong jowa, sa iyong asawa ngayon. Pag maraming nagko-comment, tapos wala kang paramdam, tapos naka-no-contact ka or naka-no-contact siya sa iyo, ewan ko na lang kung hindi mapraning sa pagpaparamdam, sa pagme-message, baka nga tumatawag pa yan sa iyo kapag nakita niya yung bagong profile picture mo. O kaya naman, nag-post ka ng story. Ang ganda mo, ang sexy mo, naka-swimsuit ka. Tapos, ikaw pa lang yung, nakakakita nun. O halimbawa naman, kaya hindi ka nagparamdam sa lalaki kahapon, nag-swimming kayo, nagpaalam pa sa kanya, tapos isang araw ka nang hindi nagpaparamdam sa kanya, tapos bigla mong ginulat sa profile picture mo na ang ganda mo, talagang tatawagan ka niyan. Mabaliw-baliw. Ang gagawin mo naman, hindi mo muna sasagutin. I-delay mo muna ang message. Ewan ko na lang kung hindi umikot ang puwet ng lalaki ng pagre-reply, ng pagme-message, ng pagpaparamdam sa iyo ngayon. Kaya mga kamamay, makakatulong yung paggugulat ninyo at pagpapalit ng high value profile picture pagdating sa isang lalaki para isipin ka niya, para mapraning ng pag-iisip sa iyo ang isang lalaki. Okay? So next, ipakita mo na hindi ka apektado sa mga post
at patama niya sa iyo. Sabihin natin na ang dahilan pala kung bakit hindi ka nagpaparamdam o nag-no contact rule siya sa iyo is nag-away kayo. Dahil naman sa ang point mo ay hindi niya maintindihan o kaya naman lagi siyang gumagawa ng ikaka-stress mo. So ang ginawa mo, hindi ka nagparamdam. Siyempre, ang gagawin ng lalaki, magpapatama, magpo-post. So siyempre ikaw yung pinapatamaan, magre-react ka. So ang gagawin mo ngayon, titibayan mo yung loob mo. Okay, ang gagawin mo dyan, hindi ka magpapa-apekto sa kanya. Ang gagawin mo dyan, hindi mo siya papansinin. Imbes na pansinin, magmukmok o ma-stress sa kanyang mga pinopost, mag-post ka na lang ng mga high-value post. Mag-post ka na lang ng mga picture mo, video mo, na talagang kakadagdag ng insecurity pagdating sa kanya. Pag pinakita mo sa kanya na hindi ka nagre-react o hindi ka nagko-comment sa kanyang ipinost na yon, wala, titigil lang yon. Sabihin nun, bakit kaya hindi ito apektado? Bakit masaya pa siya? Mas mag-iisip, mas may stress yung lalaki. At mas, alam mo yun, magagalit siya sa kanyang sarili. Bakit hindi ka apektado? Bakit nakakangiti ka pa rin kahit nagpapatama siya pagdating sa iyo? Ganyan niya ang gagawin nyo. Para sa ganun, mag-isip, mabaliw ang isang lalaki pagdating sa iyo. Talagang, hindi natin maintindihan kung anong gagawin ng isang lalaki. Lundagan yan, sigurado ako. Kaya mga kamamay, sinasabi ko sa inyo, dapat yung gawin, huwag kayong magpa-apekto sa mga posts, sa mga patama niya pagdating sa inyo. Talagang gagawin niya ng isang lalaki, alam na alam ko na. At ang tanging counterway para talagang masira yung kanyang pagpapatama, yung kanyang palaging pagpo-post, is ngumiti lang kayo. Huwag kayong magpa-apekto. Yun ang dapat nyong gawin. Okay? So next, maging mas matigas kapag nag-no contact rule siya sa iyo. Sabihin natin mga kamamay na sunod-sunod na nga yung message ng isang lalaki. Okay? Medyo naiinis na. Tapos, ayun nga, nag-post ka pa ng magandang profile picture, tapos hindi ka pa ganun kasi pag mag-reply. So, ang ginawa ng lalaki, nag-no contact rule. Hindi nagparamdam dahil sa inis, dahil sa hindi mo siya masyadong pinapansin. Siyempre, sinasadya mo yon para talagang mabaliw ang isang lalaki ng pag-iisip, mapraning ang isang lalaki ng pag-iisip sa iyo dahil nga sa mga ipinapakita mo. So, nag-no contact rule yung lalaki. So, ang gagawin mo ngayon, titiisin mo siya. Magmamatigas ka sa kanya. Siyempre, siya yung maghahabol dyan. Okay? Kasi nga, high value ka, maganda ka, dahil lang sa nainis siya sa iyo, dahil sa hindi ka masyadong nagre-reply, dahil sa may ginagawa ka rin, mag-no contact rule siya. Ewan ko na lang kung hindi siya bumaba, lumuhod, at masira yung kanyang taas ng pride. At pag no contact rule sa iyo kapag mas tiniis mo siya, alam mo namang wala kang ginagawang mali eh. Okay? Hindi ka nga lang ganun ka bilis mag-chat, hindi ka nga lang ganun ka active mag-reply, dahil nga syempre high value nga tayo, di ba? Mag-no contact rule siya. Siya rin yung babalik. Siya rin yung susuko. Kasi syempre, wala naman siyang makikitang mali eh. Nagre-reply ka naman, yun nga lang, medyo matagal. So, ibig sabihin, effective yung ginagawa natin na hakbang. Effective yung ginagawa natin na plano. Para sa ganon, mabaliw ang isang lalaki ng pag-iisip kapag hindi ka nag-reply. Mangyayari yan. Na siya yung maniniis, siya yung lalayo, hindi magpaparamdam. At akala niya, ikaw yung maghahabol kapag nabawasan yung oras niya pagdating sa iyo. So, ang gagawin mo, magiging high value babae ka, mag-self-improve ka lalo. Diba? Magiging busy ka lalo. Magpapaganda ka, mag-aayos ka, ipopost mo sa social media. Kapag marami nagre-reply, nagko-comment, wala siyang magagawa. Kasi babae ka. Wala siyang magagawa kundi ang habulin ka, tawagan ka, at lumuhod sa iyo. Dahilan kung bakit hindi ka masyadong active pagdating sa kanya, kung bakit hindi niya makuha ang 100% na attention mo. Kaya mga girls, okay? Huwag masyadong malambot. Kapag no contact rule ang lalaki, kung wala naman kayong ginagawa, hayaan nyo at makipagmatigasan kayo. Sigurado ako, darating ang panahon na siya rin yung lalambot, hindi kanya matitiis. Sigurado yan. Okay? And last, ipakita mo na mas masaya ka sa mga araw na hindi ka nagpaparamdam sa kanya. Ito mga kamamay, last but not the least, pero talagang sasakit ang ulo ng isang lalaki. Okay, talagang mapapraning yan ang pag-iisip sa iyo. Bakit sa kabila ng mga ginagawa niyang hindi pagpaparamdam, bakit nakakangiti ka pa rin? Bakit sumasaya ka pa rin? Iisipin niya na baka mayroong
ibang taong na-entertain ka o ibang taong nagpapasaya sa iyo, bakit ganyan ka? Pero sa madaling sabi, wala naman eh. Sa madaling sabi rin, wala siyang magagawa kundi ang bumalik, kundi ang lumuhod, kundi ang lumuha sa iyo. Magmakaawa na bumalik ka na sa kanya. Magmakaawa na ibalik mo na yung trato mo pagdating sa kanya. Kasi high value ka na. Kasi kaya mo nang ngumiti kahit wala siya. Yun ang ayaw ng lalaki. Na tipong kaya mong maging masaya kahit wala siya. Kaya bagkos, mas gawin mo yan. Para sa ganun, mabaliw, mapraning ng pag-iisip ang isang lalaki sa mga panahon na hindi ka nagpaparamdam sa kanya. Hawak mo na ang alas ngayon. Ikaw na ang may kontrol ng manubela kung kaya't ikaw na ang bahala. Mga kamamay, sana kahit paano makatulong ang ilang mga love advice na ito pagdating sa inyong mga buhay-buhay pag-ibig at sana ay maging masaya na po kayo. Okay, so see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.